Hi, Manchis! Ayun, nandito na naman kami sa pinaka-inaabang tambayan tuwing tanghalian nito ang... Tanghalian? Kailan tayo naging tanghalian show? Ito ang... Masters! Ako po ay isang theater actor at Batang Quiapo star, Esteban Mara. At ako naman po ang isang bubblegum star, Aaron Maniego. Ay! Ikaw, ano banat mo? Ako naman si Chico, ang PBB. Yun! Ang PBB. PBB, kuya. Ako naman si Polo, ang bidaman. Ay! Ayos. Ano banat niyo? Wala. Ako naman, sige, ikaw muna, brother. Ako si Carlo. Thanks. Nice to meet you, Nice to Carlo. meet you. Oo. Ako naman si Vien. Me, myself, and I. Yes, kasi sabi ng mga viewers namin, kailangan namin ng older perspective. Ay, pwede ako dyan. Mga ano, puro Gen Z daw kasi kailangan natin ng millennial. May experience. Oo. May wisdom. Rico. Na si Vien, saan ba natin nakikita si Vien? Nag-theater ka, di ba bro? Ako, makikita nyo lang ako sa tabi-tabi lang. Ano yung tambay? Sa mga theater, ganyan. So, if ever you're into watching musicals. Ay, nakawork ko si Teba. Yes! Bata-bata pa to, ganyan. 10 years old Gawin mo tanda na So, yan ang naging mentor. Oo, nagdede pa lang to sa gatas, ganyan. And medyo ganyan. Hindi, but yun. So, 10 years ko na ginagawa yung musical. So, yeah, may mga films din on the side and sa mga TV commercials. Pwede ba pa-sample? Galing. Magaling to si Vien. May copyright ba to? Patay ka. Ano ba? Or Example. From your last production, Isang line. The Bodyguard. The Bodyguard ako, wala Galing. pa naman ako kanta doon as a stalker. Gawa ka na lang ng doon kanta. eh, oo. Sige, kung mahilig kayong manood ng teatro, halina't manood sa mga lugar na may tanghalan. On the spot yan, no? On the spot yan. Oo, grabe yun. Ano, may bayad na. May bayan. Grabe yung vibrator niya. Vibrato. Vibrato! At ito naman si Carlo, lagi kita nakikita sa TikTok, bro. Yes! Talk Instagram, dyan nyo makikita. Paano mo naisip yung mga contents mo na? Ano lang ako, love trip ba ako? Para sa akin, laptop yung mga contents. Ano ba? Pinapanood ko. Ako nakikita ko si Carlo as a fashion icon eh. Kita nyo naman. Yes! Guys, kita nyo naman. Actually, nag-usapan nga namin ni Chico kanina eh. Pakitaan mo nga, Carlo. Oo. Tapos yung background music, Avril Lavigne. He was a sailor boy. Nag-usapan namin yan ni Polo. Yeah, never siya nag-uulit ng damit. Ay, hindi, Pansin naguulit na. ako. Hindi ako naniniwala na dapat Strategic lang yung pag Mix and match. Hindi lang nag-uulit ng fit. Pero ng piece, nag-uulit dapat. Sustainable dapat. Sustainable. Fashion icon naman. Sustainable. Tsaka kailangan parati, busog tayo parati, diba? Kaya buti na lang meron tayong Domino's Pizza Yes. ngayon Yes. para mas mabusog ang Maraming salamat. pagkain pero mas nakakabusog ang usapan din. Yes. Speak, which leads us towards our topic of the day. Yes. Oo. Since yung first episode nabanggit ni Polo, it's about yung mga friends mo with red flags, how you call them out, or yung tinatawag nating bro code. Right? Bro code. Bilang IT ka, ano yung bro code? Code ba yun? Anong kinalaman bilang Hindi, pero yung bro code, narinig ko yan first sa How I Met Your Mother. Uy! Favorite ko yun. Kay Barney Stinson. Barney. Oo. Yun Si lang. Legendary. Oh, yun lang. Explain mo. Parang ano siya eh, parang the way I understand it, dapat wala silang hulugan. Ay, ano tawag dun yung parang walang iwanan. Tapos pagka may kunwaring nakadip sa babae, dapat siya na yun, sa kanya na yun. Parang ganyan. So, Meron siya parang bro code literature, di ba? Na book. Oo, may book siya. Pinag-aralan niya through the years from Tapos picking up girls. all throughout the episodes or seasons, bigla nang lalabas yung bro code. Hindi siya every season. Pero explain niya yung essence ng bro code. Galing ah. May dictionary o parang ganyan. Ano pa may dadagdag ng ating historian, Esteban Mara? For today daw, sasaluhin ako ng ating butihing kaibigan. Wow! Hindi, let's go way back. Before, during the warrior era, sabi nila, yung bro code daw, nag-start talaga siya as a, code for warriors to put brothers first.
whatever happens, brothers come first. So whatever it takes para... Brothers come first. Sorry. Kapatiran. Kapatiran! So kahit anong mangyari, gagawin natin lahat para sa mga kasangga natin sa war or sa, yun, as co-warriors. Pero yun, eventually, yan, sa How I Met Your Mother, and hanggang sa nag-transform siya to yung term din na bros before hoes. Yes. That whatever happens, hindi dapat na ko-compromise yung brotherhood or yung friendship because of a girl. Ito, for everyone, a question. Anong pagkakaintindi niyo ba sa bro code? Anyone can answer. Yun yung parang sinabi ni Esteban na, kuwari, pares kayong lalaki, may crush sa isang girl or whatever. Tapos, Sino nakadip? kung sino pero, bakit dibs? Parang, don't females have the right to choose? Hindi. Wow! Perspective, that's Ah, definition. definition, yung unang nakadibs sa Or girl. unang mag-declare Yeah. that they like that. So you think women should be declared? Hindi, I mean, declared to the friend. Okay. I think iba pa kasi yung culture noon before rather than now. So kaya for sure. may ganun eh. Parang before kasi malakas di ba? Parang yung nakaka-boost ng pagkalalaki kapag unang dips mo, parang something like, oh, akin na yan ha, parang hindi mo na pwedeng magustuhan yan because ako yung una naka-dibs doon. So it's like there's a mutual understanding that whoever gets to choose or mag-declare na parang they like that person, wala na, sa kanya na yun. Para sa akin kasi pagkakaintindi ko doon sa bro code, parang para sa akin, okay lang, may the best man win. Pero kumbaga pag naging kami na, tapos mag-break man kami or ano, kailangan hindi, bawal ng patulan, parang bro code na yun. Di bale, kung may na-jowa ka, tapos nag-break kayo, bawal ng friends mo makipag-jowa doon sa ex mo. Actually, Isang bro code yun. Yes. Isang bro code. Bakit may Sa mga akin, bro code? Ilan ba sila? Marami yan eh. Depende sa Marami. barkada. I think yung bro code na yung essence niya is different codes of rules na parang it explains kung gaano mo pipiliin yung bro mo. So, one example is kapag ka jowa na ng friend mo, huwag mo nang jowain. Second is kapag ka, yun nga, pag hindi ko to personal perspective, pero pag na-dibs, una na siya. Or walang hulugan. Kunwari, pag yung isang bro code rin yung alam ko is bawal mo patulan yung kapatid kong babae. Pag magkakabarkada kayo, tapos ang bro code doon is bawal mo patulan yung kapatid ko. Pero in perspective, how often natutupad or nasisira ang mga bro code ninyo? At kung meron kang experiences, example yun na rin, na na-break yung Tanong ko bro code. muna. Oh, siyempre. Tanong ko muna, tapos sunod yung akin. I think, sorry for me, I didn't get to see din kasi How I Met Your Mother. Or I didn't grow up with... Pero nakaka-relate ka. Oo, sa kasi bro code. iba't ibang bro code per barkada. Yeah. Yeah, Exactly. Parang, I think, they think or generally, parang ganyan, meron ng general rule na, wag mong patulan yung ex ko, ganyan. Pero, At saka aligned siya within yung barkada. Yeah. Kunwari sa amin nung high school Yeah. kami, isang bro code is pagka lunchtime, walang mauna. Dapat sabay-sabay. Bro code, Ayong cute. Sinira mo bro code, di kayo sabay-sabay. Parang isang example siya. Parang So madaming klase din pala ng bro code. Yeah. Diba? Pero yung pinaka-common is mostly centered around relationships, diba? Yung pinaka-classic na kapag dalawa kayo or tatlo kayo nag-aaway for one person. Kasi na-experience ko yung dati nung college din ako na kasi all boys school ako, B. So kapag may friend ako na girl, nagkakadibs-dibs sila kay ate girl. Tapos paunahan na lang ng palapitan or ng tsambahan. And I don't know, what do you think about that concept na itong pagdidibs-dibs sa isang babae na isn't that kind of misogynistic? Tas na mamask siya as like, uy, brotherhood tayo dito, pare. Ako muna dito. Ano thoughts niyo doon? Ako, before no high school, may experience pala ako. Ngayon ko lang siya naalala. May isa akong friend, tas may transferee na babae. Tas may nagustuhan ko, and then apparently, gusto rin pala siya nung isa kong friend. Tas sinabi niya na sa lahat. Tas ako, hindi ko na masabi na gusto ko rin kasi nga nag-declare na siya eh. So,
Pero, ngayon naalala ko siya medyo, di ko na matandaan yung detalye. But eventually, nalaman din nila na gusto ko rin. Tapos nag-usap lang kami na parang, sige, pareho tayong magpakita ng interest dun sa transferee nating kaklase. And then, kung sino nalang magustuhan niya, hindi. Ang May the best, naman may the yan. best man win na lang. True. Tsaka alam ko kasi mas pogi ako. Hindi, joke lang. Kaya pala. Sabi niya, pare, kulang pangit mo naman kasi. Pero ako tingin ko toxic yun. I mean, yung pagdidibs, it's as if na parang wala siyang sariling autonomy Yeah. na mamili. Exactly. Parang lang bumili sa grocery store. Toxic kaya bigla, healthy na sila since 2000. 2013? 2001? 14, mga ganun. 13 pa lang ako nun. 2000. 2000 ako. I have this kind of experience before nung parang sa magkakabarkada, so uso nga yung mga bro codes before. And then syempre, para hindi ka i-left out o parang ay kisama. So nag-agree ako. So okay, sige. Unang ditch or whatever. Ngayon, I found out na gusto din niya yung girl. Gusto ko din. Sabi ko, sige. So yeah, okay lang. Tahimik lang ako pero nasa utak ko kasi introvert ako eh. So nasa utak ko, sige. Gusto mo siya. So pero gagawa na ako ng strategic planning. Parang safety net. Yeah, parang tahimik lang ako. Sige lang, go. Para Silent but deadly to. kasi before kasi naniniwala nga ako na it should be, diba, yung girl. Decision pa rin eh, di ba? Decision ng girl, Di ba? not us. But Dibs dahil mo, pakisama, tapos di ka naman pala gusto. Kaya sabi mo, declare mo, tapos mukha kang Totoo! Nag-declare ka, tawag doon, Dahil kasi dinibs mo, hindi ka naman gusto. Ito pag nakuha mo siya o di ka gusto yung girl, o di wala na. Tapos na, laban pa din. Kahit pa. Pero when we were young, di natin yan alam eh. Before, di ba? Parang just to, like, sabi ni Bien na just to be with the group na parang hindi ka ma-left out. Sige na lang. Sige na lang. Pero, ang sakit bro, promise, ang sakit. Like, imagine, nagagusto ako nito and then Tissue. then may Wala, sorry. and then may barkada ka, Dibs ako yung nakauna. Parang, di ba? Dibs talaga. Di ba parang it's odd thinking about it now na, di ba, it's dapat I don't know if strategic. I don't even open it So up. nung time na yun, in-apply mo yung bro code? Oo, kasi yun nga, sabi ni Ben, totoo yun na you don't wanna feel left out. So mga Tahimik ka na lang, sa mga parang. barkada na parang, sige na lang. Walang confrontation na, uy bro, ikaw bro, gusto mo ba siya? Walang ganyan before, di ba? Magunahan lang ng dibs, No. dibs. It's weird. Para sa akin, weird. Of course, bata pa naman, so immature lahat. So, Immature. May mga, since, yun nga, meron mga iba't ibang klaseng mga bro code. May na-mention ka na parang bawal i-date ang kapatid mo. Kayo ba, agree ba kayo doon? Or Ako agree. agree Ako ba? Bakit? Well, may dalawa kapatid kong babae. Only boy ako. So, para sa akin, weird lang kasi, di ba? May mga friends ka po pato. It's not something na, siguro may part din na hindi mo trust yung friends mo. So you think, hindi trustworthy friends mo? Trustworthy. Trustworthy sila, pero alam mo the way they act, Try ko siya alam mo yung mga understand. jokes nila. Siguro it's definitely weird. It's just weird. Baka kasi it blurs the line. Diba? Between your relationship as a friend Friend, and tas as as a... a bayaw. Bayaw! Oh. Do you look that far ahead na ba? Wala akong experience kasi may tatlo akong sisters pero mas matatanda sila. So yung mga friends ko hindi naman sila nagsasabi na gusto nila. Pero sa akin, tinatry ko siyang intindihin kasi where you guys are coming from. And ganun ko siya nakikita. Baka kasi it blurs the line, makes it awkward. Kasi nga, di ba yung friend mo na kasama mo sa mga kalokohan, biglang nagsaseryoso dito sa, ito mo, in love sa kapatid mo or whatever. Pero, sige, ikaw Chico, di ba experience ka? Help me understand. for me din, parang sa akin, it's weird. Kasi kahit nagsabi sila na, bro, pwede ligawan ko yung sister mo. What? Really? Why? And then parang off topic. Biro lang bro. Na awkward And na. then, my sister opened up na, oh, you know,
I can say. Name drop! You know, si chatted me. So parang di ba, it's so odd. Sino? Na parang, So, basta hindi si Guy, Ginawa nag-chat. niya na muna bago magpaalam. So parang ako, so that's why I don't really believe sa bro code na. Before meron yan eh. Pero friend mo pa rin tong... No na, No tagal na. na hindi. Weird lang, pero okay. Or, No, weird. Hindi okay sa akin, Okay. pero parang, what if my sister liked that person? Pero, kasi, tinanong niya na, Okay did ba I siya? entertain? I'm like, are you sure? Really? That's my friend. Like, parang ako parang defensive instinctly. Sa instinct ko parang defensive ako kahit wala akong rason. True. Kahit we didn't drink pa. We were like high school, grade 6 pa noon. So parang, for me, weird na. I don't know why. Feeling ko kasi dahil alam mo yung kalokohan niya. Kita mo yung kalokohan baka- kasi baka- very I year. think. So lahat ba ng mga friends yung manloloko, tsaka untrustworthy? Oh. face. Kasi kung meron akong friend na alam kong desente naman, tapos bet niya yung kapatid ko. But then again, my sisters are in their 40s na. If I had a brother or sister who's my age, tapos bet niya, syempre depende sa kaibigan, diba? Medyo weird lang, pero kung I'm pretty sure if you know him as a friend, as a real person, parang mafo-forgive mo ba? Mafo-forgive nyo ba yung mga kabalastugan na ginagawa ninyo together? If you know deep, if you know, paano niya papatunayan sa'yo? Marry agad for me. Ha? Marry agad? Hirap din. I mean, makikita mo naman siguro yun sa patterns. Imagine, masaktan yung kapatid mo, someone you love, and then Yun parang, yung reason actually. oh, because he did this, he did that. Dude, I trusted you to take care of my sister. Yun talaga yun actually. Dalawa yung Oo, so, sisiyan. mawala Dalawa yung yung masira. siya. Pero, I mean, yeah, I always choose my sister, pero, di ba, ang awkward na sa bahay, ang awkward na ng group, or whatever group you have. Yeah, actually. Pero kami kasi high school kami noon, so I don't know what he does. Pero Lagi lang kami that brings football. up the point na may bro code man kayo, pero you don't trust each other. So paano gumagana yung bro code? I think the best decision na parang gawin dyan is, ako kasi, dalawang sisters ko din, mas matanda sa akin. So parang, sasabi ko dyan, ito yung mga kaloko. Ako sinasabi ko na lang. If kapag, hinaheads up ko na lang, so it's up to you. Kung, kasi, syempre, insider na. always give Inside. chance din naman. Kasi since kaibigan ko siya, so parang, ikaw, gawin mo yung best mo, and then, basta alam ng sister ko din kung ano yung mga kalokohan, let's see kung mag-grow ka. Anong kalokohan to? Diba? Yung mga kalokohan, kung ano mga trip sa buhay, mga ganyan. Mga trip sa ibang trip buhay? sa buhay. Cheating, drugs, Well, hindi ko na alam. Baka hindi ko na alam. Baka biglang maka-receive ako ng ano. Mga ganun. So, bibigyan ko na siya. Sabi ko na bahala dyan. So, yan lang. At least, I want Siguro to an extent, no, may mga i-consider ka dun. Kasi may kilala ako sa NBA naman, si Steph Curry. Meron siyang teammate na kaibigan niya. Ngayon, yung teammate niya na yun, dinidate yung sister niya. Tapos they actually got married. And I think, one key is, siguro na-earn niya yung trust ng family. And napatunayan niya yung sarili niya. Genuine naman, no? So, I think, meron siyang mga exemptions. Iba-iba kasi yung levels eh. Like high school, college, and then after college. So kaya I can't really, now I see different perspective. Oh, ganyan Tama nga, talaga. paano yung bro code kapag ngayon, sa edad natin to? May bro code ba? parang wala na. Wala na. Sorry. Agawan na lang. Oo. Bro code Yourself siguro, free. hindi, bro code siguro sa ex na lang, siguro. Hindi na yung parang sa Bro, sister no, or sa bro. ano. Hindi ako maniwala, bro, kasi may, other groups na yung kilala, ex ng ex ng ex ng ex ng ex. I was like, I think, Diba? boils lang pala sa communication. pero barkada pa rin sila, ha? True. That's Hindi ako kasi very galing ako odd. sa ganyang environment when I was younger. Na lahat kayo Ex ko, nagdadate naging lang. ex ng ganito, ng ganyan. Diba? Then na-realize ko it's not for me. And ngayon, parang medyo naging, hindi naman siya trauma, pero it's one of the things I look at aside from oral hygiene. May iti-date ako. Wait, di ba, how do you look at oral hygiene? Di ba you smell oral hygiene? Yeah, I mean, basta isa yun sa inaano ko talaga. Inaalam ko or inifish ko yung hygiene. Pero, yeah, isa yun sa tinitignan ko. Kung Interesting, kunwari, no? meron akong girl na type, tapos nalaman ko na nagkaroon sila ng something na kakilala ko or friend ko, automatic wala na. Totoo, Yes. Hindi bakit? ko na pinapursue. Bakit? Wala lang, it's just, parang it's, for me, hindi ako na ano siguro. Siguro it's from past experiences. Hindi ko gusto sabihin or gamitin yung word na trauma. Pero meron akong bad experience about it. And yeah, I think yun yung mga ginamit naming mga terms dati, mga mark,
Yung mga ano. So, Oo. for sure iba na ngayon. Oh, di ba yung naranasan mo na parang ano, di ba parang nagkaroon ng jowa nagkaroon ng yung Yung friend ex mo, ko. yung ex mo, Naging ex din ng mga tropa ko. naging ex din ng mga Yeah, tropa and mo. it wasn't a good experience for me. It was Unhealthy environment. unhealthy, yeah. And I don't want to use the word traumatizing kasi medyo, Yeah. medyo, ano siya eh, medyo mas mababaw kaysa sa trauma. Pero it was definitely a bad experience for me. Preference mo lang. Yeah, it's my personal preference lang. That's why, yun nga, we need to bring it up para, di ba, to clear Yes. for we need to give agency. Yeah, kasi Agency. Pero, diba, and also, they have their own, ano ba, tawag dito, Chico. Di bale, ito nga, kasi syempre nagawa ang bro code na ng mga early 2000s, tsaka ng mga warrior era pa, di ba? Language ba nagamit? Mature pa tayo, no? Napaka-outdated na. Kaya yung mga concept ng markahan, ginagamit natin dati. Pero syempre, kabubuhan na siya ngayon eh. Yes. Diba? Nag-evolve na ngayon. Oo, nag-evolve na tayo because nag-evolve ang mga lalaki. Yep. Oo. We become better humans na. Tumapride ba ang mga lalaki sa ganun na porket yung girl may ex na ano? It's a pride, it's just really not for me. Kasi I came from that na eh. Galing na ako sa ganung environment eh. And na-realize ko it's not for me. Paano kung true love mo yun, pero it just so happened na previous ex niya, yun na yung kaibigan There's mo. too many fishes in the sea. Yeah, it's like 8 billion, di ba? Offer mo na yan sa iba. Ikaw, sabi mo. Di ba yung, Ano ba again, gets ko kung sa tayo lahat ng galing kasi same. Pero yung nasabi lang ni Polo, yung na-mark na. Kasi yung partner ko ngayon, syempre, yun nga na-mark na ng ibang lalaki. Syempre I'll be honest, issue sa akin yung before, yung body count. Diba? Na parang, Ay, toxic ka. ayun! Hindi ko pa na-highlight yung before. Before. Kaya nga I want to bring it up so we can talk about it. And our viewers as well, di ba, ma-realize na, bakit may ganung term na markahan? Ano ba yung mga babae para mamarkahan, di ba? Does it lessen their humanity, yung pagkatao nila kapag, di ba, they did the deed with another person? It's just not for me. Kasi nga, again, galing na ako sa ganung environment. So, I realized na it's definitely not for me. I don't wanna get into that situation again. Hindi, ayun, parang, Situation yung ayaw. So, Yeah. feel ko kasi parang lack of a better term yung sinasabi ng polo ng markahan. Yeah, siguro parang yung term. Oo. Parang yung term talaga, pero feel ko it's more of yung situation na nai-imagine niya. Na na-experience ko na. It's coming from us. I came from that kind True, of setup na gano'n. Tapos, bakit yung feeling mo? Okay. Diba kasi sa aming mga Bex kasi kuwari, maliit na lang community dito sa Metro Manila. Lahat na kami, naging ex ng ex. So, naging friends na. Ganong level na. Depende diba? rin So it's sa- possible to have something like that na dynamics Mas when it evolved comes. kasi yung... Yun nga, maybe we can. Involved ang mga body. Totoo. Hindi kasi if you look at it na parang medyo ano ba, objectively, oo, siguro sabi mo nag-sex sila, whatever. Okay. Pero why is it a big deal? Kasi before, nagkaroon din ako ng face niya na nahirapan ako i-accept. Bakit ba big deal kapag they did the Kasi deed na nga, before? Yep. Oo, pride nga. Pero nung natutunan ko i-accept na, okay, ba't ako? Diba? Double standards pagdating sa mga lalaki. But pag lalaki, pag body count, parami. Parang, Parang astig. Diba? Pero pag babae, ay, gamit na. Diba? Ang parang, pangit naman. Double standard eh. True. Pero again, naintindihan ko where it's coming from. And it's something that we can, ponder on? And try to reflect sa ating sarili. Bakit ba siya something na, yun nga, baka pride? Diba? And siguro yung culture na rin na na-build. Social construct. Ano yun Diba? Parang inherited mindset na hindi natin kina-question. Well, True. ngayon, na-question na natin True. kasi pinag-uusapan nga natin. Yeah. Pero, hindi unconsciously natin na-inherit. So, based on that, given the bro code, yung medyo contrast yung nakikita ko sa, narinig ko na hindi nyo masyado natutrust ng mga tropa nyo sa kapatid or sa ex ninyo. Paano kalakas mo talaga ang bro code? Because based on how you're saying it, parang hindi siya code at all, parang bro saying na May tendencies lang siyang maging toxic kasi nag-root siya sa hindi ko alam kung saan from like fitting in. Yes. Yun siya. Parang, Validation, tama. di ba before kasi parang
takot naman alone kasi nakakahiya or parang Yep. loser ka, di ba? So parang hindi ka ma-left out, so you have to agree na lang. Yes. You have to bend your beliefs. You just have to follow. Diba? True. Follow na lang yung bro code. And feeling ko, if we go way back, siguro yung nag-root din siya dun nga sa survival instinct before na belonging to a tribe. So you're gonna do your best, your everything para ma-accept dun sa tribe na yun for survival. As social beings, tayong mga tao, di ba, for survival, kailangan may tribe tayo na kinabibilang. Siguro na-adapt natin siya hanggang ngayon, the wanting to, belong sa mga tao. But then again, wala na tayo sa era na yun, so we can challenge that kind of mindset. That's why we're here. Kasi di ba Few challenge. sa True, society then growing up, di ba, it's like, oh my, it girls. Eat girls, tama. Oh, big example. Ito sila bro, itong barkada na ito. Na yun, Pero di natin talaga alam anong nangyari behind the scenes. Mhm. Which is, di ba, Totoo ba yung friendship? yeah, totoo ba yung Totoo ba? friendship? Kasi Or for parang- ano lang, for the for clout, show lang. for show, di ba? Oo, di ba? Tama. Di ba, kung meron kayong tunay na kaibigan, walang bro code. Ibig sabihin ba? Hindi, tingin ko lang, it's a concept na like any other, kailangan nating i-rebuild. Parang i-deconstruct Yes. kasi rebuild Yep. into a mas healthy na Kung ikaw naging leader, paano mo i-rebuild ang bro code? Ano Ako- ang bagong laws and repercussions and obligations ng lalaki sa kapong lalaki? ako pinakauna ay bawal may mali out. Oh, Kasi naramdaman ko na yun maraming beses. Ito, may question ko sa inyo. Feel that. Kailan naman nagiging toxic ang bro code? When there's a parasite inside, lahat kayo ma-affected. Actually, Kailangan yun, kailangan. Yeah, kasi parang siya yung parang effect mag-ripple effect siya Mhm. na ito naging BS. Bro, okay lang yan. Okay Tama. lang. Parang siya yung nagsiset Dito ng naman standard. Ako, bro. Wag, kunin mo yung, let's say, jowa ni Polo kasi nandito naman ako, bro. Hindi niya alam yan, natulog lang yun. So parang for them, it's a thrill. based on an experience, Oh, uy, Ay! daming ganyan. Kasi like, it's odd eh. Kasi I really believe sa bro code. And next thing you know, tulog ka, kasama pala yung jowa mo sa iba. Aray! Ay, milk tea lang kami bro. The next thing I know, yung teammate mo pa, na hindi mo close, yun pa nagsabi, bro, grabe yung Partner. jowa mo. Oo. Sabi ko, wow teammate ko na hindi ko kasama when off-season, yun pa yung nagsabi. So that's a bro code. Mhm. So that's why Tama. I believe in bro code. Let's say, if may nangyari kay Polo or something, sabihin ko siya kasi that's my True, bro true. code to myself. You want to protect him, di ba? Hindi na kasi siya parang barkada eh. Tama, It's tama. It's your choice to have that bro code. Right now, you have a bro code just to throw it out there. Bro code kami, bro code kami, teba, meron bro. Not all are real. Kaya for me talaga, yung bro code kasi, it depends sa sa relationship ng magkakabarkada, Yes. kung gaano kalalim ba talaga, Yes. totoo din. Kasi nag-iiba yung definition eh. So, Gaano rin ka mature. Yes, Yeah. di ba? Kasi Saka siya, parang pwede mo siyang i-individualize na parang meron kang bro code na pwede mong i-apply sa ibang group. Oo. Parang yung sinabi ni Chi. Tama. It's levels talaga and it's your choice to have it. Diba, ang sinasabi niyo, if you were to rebuild the bro code, it should be built on trust, Yes. not for the sake of external consequences Yeah. like, uy, porket may babae dyan or ibang relationship. Tama. Dapat you have to trust one another. Tama. Oo. Tsaka rooted sa sarili mong value. True. I think, yun nga, at the end of the day, it's really proper communication, kung ano yung mapag-agrihan, and then you respect that. Paano mo magagawa yun kung may mga ibang lalaki na ayaw makipag-usap tungkol sa feelings nila? Yun yung nagiging problem. Kasi in any relationship or any friendship or kung saan man yan, kahit sa family, kapag lack of proper communication, doon nagkakaroon ng pagtatalo at ng lack. Tama. So, yes. So, siguro, kung ayaw magsabi ng feelings or whatever, I think there's a proper way or time o paano alamin yung feelings na yun or ano ba yung feeling ng person na yun sa klaseng instruction or sa rule na isaset na ganito, which is the bro code kung ano man. Kasi bro code, pwedeng iba yan eh. Pwedeng a set of rules or pwedeng mutual automatic na agreement natin yon na gets na natin because we vibe
ito yung paniniwala natin. Pareho kasi at the end of the day, parang kaya tayo nag-vibe because we have the same beliefs and agreements. So kapag without the proper communication, doon nasisira yung trust. So doon nasisira yung bro code. Nakalimutan ko, pero did we talk about within there's another type of bro code na we don't let a girl ruin our friendship. Kunwari, nilalandig kayo at the same time. You don't choose the girl over another bros before host. Yun yung Bros before host. Na pwede pa rin, no? Bro code pa rin naman. Pero ako hindi ko siya na-experience pa eh. Yeah, I mean, kasi Depend. Wala namang babae. Di ba? I'm not sure kayo. Hindi ako. Oo eh. Depends Kasi talaga. what if, di ba? Kasi parang ako, kung kunwari, may kabro ako na mutual understanding naman sila and they're happy, bakit pati sisirain yung friendship namin? Eh, kung masaya kayo pareho, I'll be happy for you. Hindi, paano kung naninira yung babae sa'yo? Para hindi That's a ka different story. So True. yun yung pag-uusapan na, oh, okay. So True. yung sasabihin, parang yan, at the end of the day, it's really communication talaga. Sasabihin mo, okay. Naisip ako. Paniniwalaan mo, yung girl na sinasabi shit about, sorry, with the, Okay lang. sa mga Shit. sinasabi niya, mga bad things about me, or yung nakikita mo kung paano yung pagkakakilala mo sa akin. So kung mapaniwala, din yun. Paano na-build ang trust amongst guys based on the bro code? Pagka magka-wait na kayo sa PR. Sa PR? Sa gym. Sa chest? Akala ko sa relations? Or Gym bro code. Di ba? Isa yun. Kunwari, parang mag-PR ka, tapos i-assist ka. Oh, may bond na doon. May trust. Totoo yan. I mean, mababaw siya. Pero, it could be the start of something new. Wow! To be here with you. It's the start! So, di ba, masasabi natin in its essence, ang bro code is based on the camaraderie dapat between guys. And just so happened lang na based on media and different types of interpersonal relationships, na giging low-key siya na paunahan towards a certain goal or a certain thing. Pero, ano ba? Ano ang masasabi ninyo? Paano natin maa-asenso ang bro code? Paano natin mali-level up siya for it to be more applicable to 2026 and beyond? Segue lang, Aaron. How about sa, may bro code din ba kayo? Like, Ay, wala. like, just like, Interesting. Sige nga. Kasi we can learn eh, di ba? Tungkol sa mga bakla. Ito kasi it's I always think- us, mga hear your side sa community. Yung tanong mo, sobrang curious ka talaga. Yeah. Kasi di ba like, True. Ako rin eh. for sure, there's like sisterhood din. Pero like, just wanna if I were know to sa compare it, meron girl code, meron... girl Wala code. masyadong Girl gay code pala code eh. You know what I mean? Girl code is the same thing na parang when two girls are crushing over one guy, parang the first one who says na dibs Medyo same yan, no? Pero sa kabaklaan ng Pilipinas, ng Metro Manila, I can't overgeneralize and say that. Pero based on my personal experience, Manila. it's like everyone's dated each other. Alam mo, may tinatawag na gay food chain. Gay food Gay chain. food chain. If you are a part of that food chain, ibig sabihin nun na you step with this person, you step with that person, you step with this person. Parang nagro-ronda-ronda na kayo. Parang nag-rounds kayo sa ospital. Ganong level. And for the Galing, most galing. part, you're still friends with them. Aha. Sumasama pa rin kayo sa mga hangouts or parties. And that's super mature. Di ba? Kasi may Hindi mo mga naiisip yung parang sinabi ni Paula na namarkahan. namarkahan, may mga ganun pa rin application. Pero you know, pero kasi ako tipong, I'm very open. Nasa-separate ko ang aking, oh my God, masasabi ko ba ito? Nasa-separate ko. Sex life? It's a whole world. Let me rephrase this. May mga ibang tao, nagsiseparate ang kanilang sex life sa romantic life. Totoo. Oo. So, di ba, kung magtropa tayo ng text, tapos sabihin natin, uy, bet ko yan. Sabihin mo, sige, iba muna, sis, ako na lang after. Parang gano'n. Sobrang ganyan. As in, meron silang mga nagiging best friends sila after. After they hook True, up, true. ganun. Kasi they are able to. Wow, so amazing. I love knowing this. True. Separation of church and state, you know what I mean? Separation of sex versus separation of the romantic relationship. Yes. So, to some of the gays, sex is just sex. Yeah. Some of the Objective gays, lang. sex and relationships are intertwined. There's Wow. still. There's still, of course. Ako ganun ako eh. Parang I'm saving myself for the right one, virgin pa ako. Pero
Pero di ba, less applicable ang Sorry. bro code Grabe sa yung akin. reaction. Pero I think what you guys can learn from the case naman is how to separate Yeah. how to separate the relationship aspect from the other Needs. aspect. Kasi kumari, for my, to give an example kumari ako yung girl na we're interested in, tapos yung pala, I'm exes with your friend. That's not my entire identity as a person. Mhm. You know what I mean? Just because I dated your friend doesn't mean na I'm less of a person or you can't take me. Ibig sabihin doon, I have this special experience with your friend. But if na-heal na ako, I am more than willing to share an experience with you. Diba? Special and wild. Special and wild. Oo. Pakita ng wild. Pakita ng wild! Pero yung mga Ganda. yung mga toxic parts. Mga toxic parts, yung tipong, ayun na, ahas kong ahas. Nasasabihin ko sa friend ko, ay, we-bet ko siya, tapos malalaman, makikita ko na lang siya sa dance floor with him. Tapos biglang nakikipaglaban sila, tapos Eh, kasi nga walang code. Oo, tapos ito rin, yung concept of dating. There's such thing as exclusively dating and just dating pala. I didn't know that existed. So I was dating this guy. So, kasalanan mo bigla. Oo, bakit nakasalanan ko bigla? Kasi I was dating this guy for 2 months, tapos nung birthday niya sa 2nd month, birthday niya sa bar, nakikita ko na lang siya, nakikipaglaplapan sa ibang guy. At tinanong ko siya, I try to define the relationship. Ano ba tayo? Sabi niya, we're dating eh. Tapos apparently, Lalim ng boses niya, Oo. Lalim ng boses niya, So apparently, Lalim. there's a difference between dating and being exclusive. Kasi dating, you can date Galing, other people pala. Ganun. So, walang code na kung ano man doon. Yun yung tinatawag nila ng modern dating. Oo, pwede. Oo. Kasi dati yung pagkakaintindi natin sa dating, mostly exclusive. It's either you're exclusive or you're not together. Ngayon, may mga ibang layers yan. Meron exclusive, meron talking stage, meron dating, meron situationship, meron talking stage, meron natitingin na tingin. Wait, Ang dami na ngayon. Sabay-sabay? I feel ko yun yung Iba-ibang, ano ba, levels. Maraming terms sila eh. Maraming... Now that I brought that up, feel ko yun yung rason kung bakit nasisira ang bro code din, or nawawala, na ano na siya. Kasi there are so many At least layers. in dating. Oo, and dating. There's so many layers to it na hindi mo na maintindihan. Totoo. Diyan, tsaka nag-evolve na rin yung mga lalaki. Oo. LOL! So kung wala ka, men are trash, yun pa rin eh. Men are trash, but they can be recycled pa rin. But there's Hindi, ako feeling ko sa nabanggit ni Aaron na yung kapag nang ahas ka, parang it all boils down to respect eh. Yeah. Na parang human code na siya na kung dinisrespect mo ko, di ba? Ano na yun, parang gano'n na, yun nga, parang it all boils down to respect na as long as I respect my friend, sige, let's both have the chance na magkaroon ng chance to declare our feelings sa babae and also give respect dun sa babae to have that agency na pamili. Mamaya, di naman pala kayo pareho gusto. True, di ba? Asian Artist Studios. Pwede. So, yung nakikita natin yung advantages din ng having a bro code. Diba? Kasi parang with this bro code, nagkakaroon ng linaw somehow kung ano yung mga terms na dapat hindi natin touch or yung mga boundaries, the respect. So Respect. clear, somehow it brings to that communication pa din. Yung Siguro bro code gives boundaries. Yeah. Yung advantage nun. Parang right now, it's not really bro code. Parang yung Human sabi code. human code na. You put your own boundaries. Outdated. Para Kasi iba-iba rin tayo ng ano eh. Di ba? Para inclusive, walang gender. Tama. Tama. True. That's true. Ahas. Diba, Human sabi code. ko, yung pros ng bro code, tinanong ko si kanina kung paano ma-improve ang terms and linguistics ng ating bro code. Ikaw ba, paano mo ma-i-asenso ang bro code? Communication talaga. Ganda. Communication and respect. Yes. Yun lang talaga eh. Kahit sa Tama. code, dalhin. It's really communication eh. Pag may hindi malinaw o parang medyo wishy-washy. Oo. Wala. Communicate, di ba? Problema doon. Kasi True. akala ko ba ganyan? True. Akala ko ganito. Hindi naman kasalita or whatever. So, Parang ano, to put it, parang be honest with your feelings and don't be afraid to communicate. Kasi magkaibigan kayo, di ba? Di ba? True. Di ba? So, magkaibigan Totoo. kayo, then there should be an open communication. Tama. Parang alam natin kung paano natin dadalhin yung mga boundaries natin. Gusto Tama. natin, diba? Meron pala akong favorite na
sa bro code. Parang, ang ganda lang kasi na-realize ko, bro code ata namin. Parang you endlessly root for each other. Yes! No matter. Tama yan. Ganda yun. Yung tipong when someone succeeds, especially I know with you guys, medyo competitive kayo with one another. Na, actually, I think within each subgroup din, girls are competitive against girls, guys are competitive against guys, gays are competitive against gays. Parang, I agree with you in that sense na kailangan, when someone is succeeding, that doesn't mean na nakakababa ka, doesn't mean nakakalakas. Naiwanan ka, no? You're able to communicate. Parang, nasa ako, pero I'm really proud of you. Yeah. Very mature, di Sa ba? akin din, kasi parang growing up in an environment na very competitive, na ma-injured ka lang ng 1 Sa week, mga athlete, patay ka na. Like, may rookie na dyan na Ano yung patay ka magsabi. na? patay ka na. Ayun. Diba? May phone. Ang cute, no? So, like, it took me parang like what? Until 2016, a decade or more than a decade to realize na ba't ako nag-compete? I think that was like 2016 na nagsabi ako na ba't ako nag-compete? Like, if we win as a win. We win As a team, no? So parang in-apply ko na din siya sa life eh. Like, I mean, happy ako na my friends, they succeed in other different works. Like, kaibigan ko yan. And then there was one time, idol ko kasi ito, Esteban. Sabi niya na, bro, he said something about na you get these projects na inspire ko. It opened to me, no, like when he get these types of projects, then na-inspire ko, if Teban can do it, I can do it as well. So parang na-motivate ako. So it's I think it's up to you pa din eh. Na if you wanna compete pa din. Yeah. Like kasi there was a time din na I was in an Perspective, no? environment na like naka-project na ako and I wanna share it to kasi like colleagues kami. True. Like, really nakuha mo? Oh, hindi pala happy. Parang ganun. So you have to keep it for yourself. Bro code mo siya? Pa-bro code? Hindi. Hindi. So kaya parang pala. colleagues lang din. Pero magkita kami palagi. And we thought we're friends kasi nagka-hangout na din. Kasi, I mean, in the end of the day, kayo yung magsama sa shoots, sa mga workshops. And parang sa workshops, parang meron din gusto mag-challenge sa'yo sa workshop, eh, di ba? Yung bro code challenge. Yeah, it's a challenge, bro. Like, parang, I wanna challenge you, di ba? Like, there's no such thing. Everyone can win. Yes. It's a whole big world. Yes. And like, let them win. Yes. So, na-realize ako na yung bro code pala, parang definition rin siya that your relationship with your friends are going deeper. Yeah. Kapag nag-a-align yung bro code. True, Like, true. parang, it becomes bigger, it becomes better, you grow together, everyone wins, you know, let them win. That's great. Diba? Everybody happy. It's a whole big Hindi world. nag-ano. Yeah, diba? Ako may gusto ko idagdag. Simple lang. Bawal. Go lang. Always check up on each other. 'Di ba? Kasi ako that's one of the things na appreciate ko sa mga friends ko recently na na-meet lang. Parang yung, alam mo yun, bro, tara kita tayo sa UP. Anong gagawin natin? Wala, lakad lang tayo, parang gusto ko lang nakausap. Alam mo yun? Simple na check lang, kumusta ka? Oo. Parang just to feel that you're not alone. Hindi yan uso dati. Yun nga eh, kasi 'di ba hindi kasi tayo nasanay to talk about our feelings, to be sensitive and to feel na nalulungkot tayo. So, yun. Gusto ko lang siya idagdag sa bro. Very helpful eh. So, bali ang ating Bro Code 2.0. Yan! Open communication. Yes. Paangat ng paangat sa isa't isa. Walang Yes. babaan. Yes. Kaya sinasabi mo, Always check up on each lastly, other. always check up on each other. Yes. Ma-apply niyo ba yun sa mga buhay niyo? Hindi. Hindi. Siyempre naman ako. Kailan naging happy instrument users biglang hindi? Siyempre, we will do our best to yun nga, to challenge the system na kinalakihan natin because feeling ko that's why this podcast is here, di ba? To help us understand why bro code exists, why we feel this way, and to help us na mas maging better as a person, as human, di ba? Always. nag-develop na rin yung bro code. Kasi dati, bro code, kunwari,
bro code dati human. Ay, Tama, And tama. it's more healthier in a way na, kunyari, birthday mo last time. Yeah. basketball lang kami. May lalim, mas may lalim. Diba? We accept our differences na. Kunwari, Yes. ikaw may hindi. Okay lang yun. True. Okay, you guys want to make bro code. Sarap. Accepting na lang. Yes. Nag-evolve naman talaga. Oo, parang Pokemon lang. Meron, dahil sa inyo, na-realize ko rin, ako rin na-apply ko rin yung robot sa akin na tipong when I have my straight guy friends, parang gusto ko sa kanila, mas expressive sila sa nararamdaman nila. You know what I mean? Nice. Kasi so there are things that you can't tell your bro, but you can tell your sis. Kaya that builds trust and Yes. whatever. Pero ayun na nga, ang ating bro code naging 2.0. Yes, so... Marami tayong natutunan dito sa ating leksyon na to. Yes, and thank you to our guests, Carlo and Vien, for joining us sa ating healthy discussion. Oo naman, tingnan natin. Uulit ba, no? Dahil kayo magsawa sa amin. Manifest natin. Hindi ako busy. Pag di ako Pakicheck sa ano ko. sikat kasi. Busy na lang yung ikaw lang eh, busy Oo, ka. papacheck ko na sa manager. Siya na bahala sa schedule. Ayan. Ayun, para sa ating mga manchies, mag-comment po kayo ng mga thoughts ninyo, opinions, violent reactions. Yes. Yeah? We want to know your thoughts. Kasi syempre, we need to keep the conversation going. Yes. Sabi niyo, Yes. communication. True. But for sure, baka may mga inputs din sila na alamin. Parang masarap yan, To make it better or mas maintindihan True. mabuti. And of course, we also want to thank Domino's. Maraming salamat. Thank Pero you. excited ako pagka nakita ko sa comments kung sino pala yung toxic talaga. Hindi lang kami lang, may grupo po naman kasi ako True, Pero true. syempre, mag-comment po kayo and don't forget to subscribe to our YouTube channel para hindi na kayo masawa sa amin and click that notification button for every new episode of Match. Yes. Goods ba tayo? Goods Yeah. ba tayo, bros? Yes. Keep the conversation going and let's all join this journey of becoming better men. Yeah. Thank you, everyone. Salamat. Mwah.